Sa pagpapatuloy ng serye ng special report ng GMA News Research sa mga SALN o Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ng mga kandidato sa pagkapangulo, masusing pinag-aralan din ang galaw ng kanilang yaman habang sila ay nasa gobyerno. May mga nakakalulang pagtaas, pero ang tanong, malinaw ba sa kanilang mga deklarasyon kung saan galing ang kanilang dagdag yaman? May report si Joseph Moro. Sa loob na nakalipas na taon sa gobyerno, halos lahat naman ng 5 mga kandidato sa pagkapangulo umasenso. Pero kung sa mismong SALN titingnan, walang nakalagay na malinaw na paliwanag kung saan galing ang inilago ng kanilang yaman. That's the loophole. Because in the SALN, you're just saying the assets, the liabilities, and my net worth. Mas helpful if i-attach natin yung income tax natin, yung financial statements, yung mga businesses, mga corporations mo, i-attach natin dito yung mga financials. Wala sa mga kandidato ang nagpasa ng ganitong mga dokumento kasama ng kanilang mga SALN. Kailangan ding nire-report every April income earned. Number 2, personal and family expenses. Number 3, taxes paid the previous year. Ang pakiramdam ko lang, mula kay Noy hanggang barangay dog catcher, wala nagko-comply doon. Kumpara sa ibang presidential candidates, si Vice Presidente Jojo Binay ang nagtala ng pinakamalaking percentage increase sa dineklarang cash sa SALN. Mula sa mahigit 800,000 pesos noong 2009, tumaas ito sa mahigit 17 million pesos noong sumunod na taon. Noong kasagsagan ng investigasyon sa Senado ukol sa mga anomalya sa mga proyekto sa Makati, nagpaliwanag ang kampo ni Binay ukol sa SALN ng Vice Presidente. Ang malaking pagtaas daw ng net worth ay galing sa sobrang kontribusyon noong 2010 elections. Ayon kay Joey Salgado na Communications Director ng partido ni Binay, lahat naman raw ito ay makikita sa annual income tax returns ng Vice Presidente, pati na rin sa Statement of Election Contributions and Expenditures ni Binay. Si Mar Rojas may idineklarang others sa assets niya na biglang tumaas mula 5 million pesos noong 2011 at naging 16.5 million pesos noong 2013. Walang nakasad kung anong nakapaloob sa deklarasyon ng others bilang parte ng yaman ni Rojas. Hininga namin ng pahayag ang kampo ni Rojas pero wala pa itong tugon. Si Senator Grace Poe naman wala pang kalahating milyong piso ang cash noong December 2013. Makalipas ng isang taon, mahigit doble na ito. Atin na may mga nagtatrabaho sa pribadong sektor. Dumadating ang ating sweldo at ang ating mga bonuses towards the end of the year. Nagkataon, yung asawa ko, meron naman siyang bonus, actually reflected din yon in the past years. Consistent naman siya nagpa-file ng taxes niya. Nagpas 50 million pesos naman ang itinalon ng cash sa Senator Miriam Santiago noong 2009. Mula 3.29 million pesos, naging 56.22 million pesos ito. Sinubukan naming humingi ng paliwanag si Senador pero wala pa siyang tugon. 241,000 pesos lamang ang idineklarang real properties ni Mayor Rodrigo Duterte noong 2007. Makalipas ang isang taon, lumobo ito sa mahigit 2.76 million pesos. Sa kanyang tugon sa GMA News, ipinaliwanag ni Duterte na dahil sa mga bagong patakaran ng Civil Service Commission, kinailangan niyang ideklara ang mga ari-arian na nakapangalan sa anak na wala pang 18 taong gulang. Ito raw ay binili ng nanay ng kanyang anak. Joseph Morong, GMA News.